Naman ang kauna-unahang subcommittee on maritime cooperation na binubuo ng mga delegasyon mula sa Pilipinas at European Union sa gitna yan ng agresibong aksyon ng China sa pinagtatalunang karagatan kung saan parte nito ay ang West Philippine Sea. Pinangunahan ni Department of Foreign Affairs, Maritime and Ocean Affairs Office Assistant Secretary Maria Angela Ponce ang delegasyon ng Pilipinas, habang si Paula Pampalone ang Acting Managing Director for the Asia and the Pacific at the European External Action Service naman ang nanguna sa panig ng European Union. Ang pagpupulong na ito ay kasunod na rin ng magkasundo ang Pilipinas at 27 miyembro ng Regional Bloc noong Hulyo na kasalukuyang taon na bumuo sa naturang subcommittee sa gitna ng pangamba sa unilateral actions na mapanganib para sa kapayapaan sa Indo-Pacific. Sa kasagsagan ng pagpupulong ng dalawang panig sa Brussels, muling pinagtibay ang commitment para sa pagpapalakas pa ng bilateral maritime cooperation, gayon din ang kooperasyon sa multilateral at regional forums at organizations, kabilang na dyan ang ASEAN. Binigyang diin din ang kahalagahan ng paggalang sa lahat ng karapatan alinsunod sa international law, partikular na sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at Dispute Settlement Mechanisms. Nagpahayag din ng pangambang Pilipinas at European Union kaugnay sa unilateral actions na naglalagay sa panganib sa kapayapaan, seguridad at estabilidad at rules-based international order. Kabilang na nga dito ang issue may kinalaman sa loob mismo ng exclusive economic zone ng Pilipinas, kagaya na lamang ng pagkasira ng seabed at marine environment na nakaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino at maging sa food security ng bansa. Kaugnay nito ay sinulong ng Pilipinas at European Union ang non-militarization at pagtitimpi sa sarili sa paggawa ng lahat ng aktibidad ng mga claimants at iba pang bansa na nakakapagpalala pa sa sitwasyon at tensyon sa rehiyon. Samantala, umarangkada na sa plenaryo ng Senado ang panukalang batas na naglalayong buhayin ang Self-Reliant Defense Posture Program na nagsulong ng Senate Bill number 2455 na kilala bilang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act, na ang panukalang ito ay naglalayong tiyakin ang sapat na mga defense assets at hardware para sa bansa sa pamamagitan ng domestic productions at manufacturing development ng national defense industry. Sinabi din ng Senate President na si Juan Miguel Zubiri na katuwang din na nagsulong sa panukala na bagamat mahalaga na mabigyan ng Department of National Defense ng tamang budget para sa procurement, kanila din bumuo o kailangan din anyang bumuo ng self-reliant defense posture. Anya sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay umaasa lamang sa ibang mga bansa kung ano ang maaari nilang i-produce, gayon din ang kanilang handang ialok at kung ano ang mga termino na maaari nilang ialok sa atin na kanilang kagamitan. Una nga rito, sinabi ng Department of National Defense sa mga public hearing din ni Senator Estrada na ang karamihan sa mga defense acquisition ng bansa ay ginagawa sa pamamagitan ng government-to-government procurements. Pinatikos ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. ang tila banta ng Chinese Foreign Ministry dito sa Pilipinas matapos na alisin ng Philippine Coast Guard ang floating barrier sa Bajo de Masinloc o yung area ng Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Anya, ang mga barrier na ito ay isang klase na nagdudulot ng panganib para sa kaligtasan ng mga mangingisda na papasok sa lagoon ng naturang shoal. Una nang inanunsyo ng Philippine Coast Guard itong Lunes na matagumpay nilang natanggal ang naturang harang sa area ng Bahura sa isang special operation na iniutos naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin ay nagsabi na ang Beijing ay matatag na itataguyod pa rin ang soberanya at maritime rights nila para sa interes ng China. Kabilang nga dito yung paglalagay ng naturang barrier sa kanilang mga hakbang. Sinabi naman ni Chodoro na malinaw na banta sa Pilipinas ang naturang pahayag ng tagapagsalita ng China. Matatandaan na iginiit ng defense ship ng China ang naturang hakbang at ipinagtanggol pa ng ibang umuopisyal mula sa kanilang bansa. Habang sa panig naman ng Pilipinas ay tinuturing ni Chodoro ng China isang bansa na nagnanais na kontrolin ang buong West Philippine Sea. Binibigyan din pa ni Defense Secretary Chodoro na hindi maaaring makipagnegosasyon o kaya naman ay pumasok ang Pilipinas sa 50-50 sharing agreement sa China dahil ipinagbabawal ito ng ating konstitusyon. Ang gobyerno ayon kay Chodoro ay patuloy na pinalalakas ang puwersa ng depensa upang matiyak na mapuprotektahan ng husto ang teritoryo at interes ng ating bansa. At iyan pa rin ang ilan lamang sa mga konsiderasyon kaugnay sa naturang sitwasyon. Ang ating gustong bigay sa inyong